Kaibigan, alam mo ba na ikaw ay mapalad? Mapalad ka sapagkat ikaw ay narito ngayon upang kasama namin sa ating pag-aaral sa oras na pag-aaral. Sa oras na pag-aaral ay isang pag-aaral sa salita ng Panginoong Diyos na magbibigay sa iyo ng talino at kaalaman tungkol sa salita ng Panginoong Diyos. At malalaman mo kung sino siya sa iyong buhay. Ito'y isang kagalakan ng iyong puso habang ikaw ay naglilingkod sa kanyang banal na gawain at naghihintay sa malapit ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati kong lahat ng ating mga viewers mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at ganun din sa buong mundo. Hindi ko na kayang banggitin ang bawat isa sa inyo. Ngunit dalangin namin na patuloy kayong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos na may-ari at may-akda ng ating buhay. Maraming salamat sa mga higit pang 100 na masisipag na nagsusulat dyan sa comment section at ibinabahagi ang programang ito sa iba. At dito namin nakikita kung saan nakakarating ang programang ito. Nilalike ko yan isa-isa, binabasa ko. Ako'y natutuwa at ipinapanalangin ko ang bawat isa sa inyo. Ganon din kayong mga hindi nakakalagay dyan sa comment section. At ganon din, binabati namin ang mga sumusubaybay sa nakikinig sa AWR 360. Patuloy kayong palakasin ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang patuloy na makakasama natin dito sa pag-aaral, sa halos na tremestreng ito na hinirang ng Panginoong Diyos ay si Pastor, una dito si Pastor Abe Del Rosario. Siya po ang ating Publishing Ministries and Spirit of Prophecy Director ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Abe? Napakabuti, Pastor Ray, at saka si Pastor Jules. Kay sarap pong makapiling kayo muli, mga kaibigan, sa pag-aaral ng leksyon. Huwag niyo pong kakalimutan na sa tuwing gusto nyong gumawa ng misyon para sa ating mga kaibigan, ay kayo ay magbasa ng The Great Controversy at mamigay sa ating mga kaibigan. Ang slogan natin, Pastor Ray, ay Read before you give. Yan at the same time, ang mga kabataan natin, gusto nating maproteksyonan ang kanilang pagkadalag at pagkabinata. Wow. Ito ay the messages to young people. Kaibigan ko, kung gusto mong maging maganda, matatag, maligaya, ang iyong pamilya ay ito ang pag-aralan mo para malaman mo kung sino ang napakabuting lalaki at babae na mapapangasawa mo balang araw. Wow. Then, itong pampalusog sa pamilya. Gusto natin na hindi sakitin ng ating mga anak, ang ating mga asawa, ay mag-subscribe tayo ng flagship ng Philippine Publishing House, ang Health and Home Bookbound. Kayo po ay lumapit lang po sa ABC branch o tinatawag na Adventist Book Center na malapit sa inyong misyon, o kaya yung mga literature evangelist na dumadalaw sa mga tahanan ninyo at mga opisina. Kaya mag-unahan na kayo kasi limited edition lang po ito, kababayan. Alright, ang pangalawang magiting na makakasama natin dito sa ating studio ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating Sabbath School and Personal Ministries Director dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules? Mabuti mo naman, Pastor Ray. At salamat sa Panginoong Diyos na binigyan tayo ng pagkakataon na makasama ko kayo at ni Pastor Abe sa atin pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Alright, sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang anayahan sa isang panalangin. O Panginoong Diyos sa manaming banal, sapagkat napakabuti niyo sa aming buhay. Makapangyarihan kayo na aming buhay ay binabago niyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang iyong kaloob na biyaya ay patuloy na nararamdaman at nararanasan namin. Pagpalain ang bawat isa sa amin, sa aming pag-aaral, at magsalita kayo sa aming Panginoong Diyos at may sa kabuhayan namin ang mga katagang napapag-aralan namin at naunawaan namin ngayong linggo. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming kasalanan at pabanalin mo ang aming buhay. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, patuloy na pinapag-aralan natin ang may temang mga alusyon, larawan at simbolo, paano mag-aral ng propesiya sa Biblia o ng Biblia.
Sa trimestreng ito ay patuloy nating baybayin at pag-aralan kung paano natin unawain at bigyang tamang kahulugan ang propesiya sa Biblia. Lalo tigit ang ilan sa mga alusyon o kwento, imahe at talinhaga na ito'y nagbubukas sa katotohanan ng propesiya at mga kaganapan sa huling araw, sapagkat alam natin na ang panahon natin ay mas malapit na sa katapusan ng ating mundo kagaya nung nakaraang mga taon pa. Kaya patuloy tayong maging tapat sa ating Panginoon Diyos. At napag-aralan natin nung nakarang linggo ang mga ilang prinsipyo ng propesiya, paano natin mapag-aralan at patuloy tayong magbabasa at unawain at ganun din patuloy na pag-aralan. Ang mga ito, ang mga prinsipyo nito ay yung mga konteksto, ang mga alusyon, at may konteksto na immediate at saka yung mga literary na mga salita, ay patuloy na ito'y mga tools o kaya kailangan para maunawaan natin ang mga propesiya sa banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang pangalawang paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na ang pundasyong Genesis. At ang talatang sa uluhin na matatagpuan natin sa Juan 1:29. Ito pong sinasabi. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Buuin natin, kaibigan, ang ating leksyon at talakayin natin sa 3 punto. At 30 punto, at ang 3 punto na ito ay una, mag-i-start sa S, pangalawa ay S apos E, sacrificial. Pinupunto nito ang the love of God. Ang pangalawa ay substitution, the Lamb of God. Eschatological, the victory of God. Paliwanag sa atin yung unang punto ni Pastor Abe kung ano ibig sabihin ng sacrificial. Pastor Abe. Yan, napakaganda itong pinag-aaralan natin, Pastor Ray. At bago yan ay alam natin na ang Genesis, ito yung foundational ng katotohanan tungkol sa pinaka-core ng pag-aaral natin sa kaligtasan. Then at the same time, ay ito'y may kinalaman sa propesiya. Malalaman din natin dito na dito unang ginamit yung symbolism ng ating Panginoon sa Book of Genesis, na ito'y nagpapakita din ng kahalagahan na nangyari sa Apokalipsis. At lahat ng yan ay makakatulong sa atin upang makita natin, Pastor Ray, yung mga tema na makakatulong sa atin kung ano yung mga panukala ng Diyos na ito ay nangyari sa kasaysayan. Then at the same time, makikita natin dito kung paano nangyari yung maladramang kasaysayan ni Isaac sa kanyang buhay na kasama ang kanyang ama. At ang unang makikita nating tema ay tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. So, ito ay isang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa atin. Yung nangyari sa buhay ni Isaac ay isang simbolismo ng napakalalim na pagmamahal ng Diyos sa atin. At gayon din yung aktual na nangyari na ginawa ng Diyos sa kasaysayan. So ano ba itong tinatawag na sacrificial o tinatawag na the Lamb of God? Dito makikita natin, Pastor Ray, yung tinatawag na mga prinsipyo at konsepto. At sinasabi ng leksyon natin na ang kautusan ay isang prinsipyo at isang konsepto. Gusto niyang maidiin sa atin ito. Then at the same time, ay dito natin makikita na ang unang batas na nabanggit tungkol sa prinsipyo at mga konsepto. So ano yon yung mga prinsipyong yon? So ang foundation ng pag-aaral, titignan pa rin natin yon, ang foundation ng pag-aaral at pag-unawa ng katotohanan ay nakasalig sa mga prinsipyo, mga konsepto. Na ito mababasa mo, Pastor Ray, doon sa Isaiah chapter 40, verse 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay
mamamalagi magpakailanman. Napansin mo, Pastor Ray, yung salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Ginamit na ilustrasyon yung pagkalanta ng natutuyo ang mga bulaklak Damo. at nalalanta, kasaulad ng damo at bulaklak natutuyo at nalalanta. Ngunit ang prinsipyo ng Diyos ay ang kanyang salita ay tatayo magpakailanman. This is foundational concept. Hindi po pwedeng gibain ng ninuman sapagkat ang salitang iyon ay siya. Okay? Galing kasi sa kanya yun eh. Yun yung personality ng Panginoon. Siya yung salita na pinag-aaralan natin. Ang isa pang proof text natin, Pastor Ray, pakibasa mo doon sa Malakias chapter 3, verse 6. Sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak. Anong nakuha nating salita? Siya'y hindi nagbabago. Ang salita niya ay magiging matibay at magtatag magpakailanman. So kung ano man ang ipinasulat niya, yun na yun. Sapagkat siya ay isang Diyos na hindi nagbabago. So bawat salita na nanggagaling sa kanya isang panuntunan o prinsipyo at isang konsepto o pag-unawa tungkol sa kanya. Dito, natin makikita, Pastor, kung paano nagmahal ang ating Panginoon sa atin. Yung kasaysayan na nangyari ay makikita natin dito sa Genesis na dito unang binanggit yung pagmamahal. Sa Genesis chapter 22, verse 2, binabanggit dito na dito nabanggit ang unang pag-ibig. Kaya titignan natin kung paano inilarawan niya ng ating Diyos. Genesis 22 verse 2. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Napakaganda, Pastor Ray. Dito ay sinubok ng Diyos yung pagmamahal ni Abraham sa relasyon niya sa kanya. At yung pagmamahal na yon na na-develop sa kanyang anak mula sa pagkasanggol o kay mula pa lang sa sinapupunan ng kanyang minamahal na asawa, at talagang ito yung the most awaited gift ng Diyos sa kanila, yung anak na si Isaac. At ito ay naglalarawan, mga kaibigan, yung kasaysayan kung paano inoffer ng ating Panginoong Diyos ang kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo. So, tingnan natin yung isang verse pa, Pastor Ray, sa verse 1. Pakibasa mo yung Genesis 22 verse 1. Kung paano nagtiis, kung paano nag-endure si Abraham sa kanyang makataong kakayanan, at kung paano naman nag-endure ang Panginoon sa makadiyos niyang kakayanan nung kapwa sila ay gumamit ng isang parallelism na kung paano si Abraham na minamahal niya yung kanyang anak ay inihandog niya alang-alang sa pagmamahal niya sa Panginoon, at gayon din naman ang Diyos na kung paano niya inihandog ang kanyang bugtong na anak alang-alang sa pagmamahal naman niya sa sangkatauhan. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Napansin nyo? So, nandyan yung panawagan niya, Abraham, nasan ka? Narito ako. So, yun ay isang panawagan ng yung magandang ugnayan ng magkaibigan. Minsan pa ako ay naghahanap din sa bahay. Ang parating hinahanap ko parati ay yung misis ko paggising ko ng umaga. At paggising mo ng umaga, siyempre makikita mo na maaliwalas ang mukha. Ang samyo ng tahanan ay maayos. Then ang mga anak ay maayos ang pagkakalatag ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. So yun ay nagpapakita ng kaayusan ng pakikitungo ng Diyos kay Abraham nung tinawag niyang, nasaan ka? So ito ay isang magandang connection. Tayo, kung minsan pagkagising natin sa umaga, tatawagin siya tayo ng Diyos, nasaan ka, Pastor Ray?
yung pala ay nasumpungan kang nag-browse ng internet mo. Hindi mo na-develop yung magandang ugnayan sa Panginoon. Then, ano ang panawagan ng Diyos? Pakiulit mo, Pastor Ray, doon para malaliman nating makita sa verse 21 ng chapter 22. Ano yung panawagan ng Diyos dyan? Makikita natin kung gaano kadikit ang ugnayan ng Diyos kay Abraham. Okay? 22 verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. Sinubok ng Diyos si Abraham. So para bagang minsan, to illustrate ang ating point, Pastor Jules, nung kami ay nang niligaw sa misis ko nun, ay mahirap manligaw pala ng babae na minsan mo lang, yung kagyat mo lang nakita, nasulyapan mo lang, nakita mo lang, nakaupo mo lang sa classroom, mamaya liligawan mo siya. E di weekend noon ng araw ng Biyernes. E di, ito namang misis ko nung nililigawan ko, talagang tinest niya yung pagmamahal ko kung mahal ko siya. Okay, sabi niya, bibigyan kita ng bulaklak, sabi niya. Pag tong bulaklak na ito, itinanggal niya yung mga tinik niya, ay mamamatay yun. Yung rosas, tatanggalin mo yung tinik. Sabi niya, pag itong rosas na to ay mabubuhay hanggang sa linggo, at fresh na fresh, sabi niya, ang kanyang pagkabukadkad ng kanyang bulaklak, alam mo na ang sagot ko sa iyo. Ay talagang nag-research ako, my friend. Nag-research ako ng science. Di kung ano-ano nang tinatanong ko, kung sino-sino ang tinatanong ko na po pwedeng makapag-preserve yung bulaklak na ibinigay ng misis ko sa akin nung dalaga pa siya. Pagdating ng linggo, pagbuhay pa yan, sabi niya, ay long weekend yon. Ay alam mo na ang sagot. Alam mo ba na napakadali pa lang ang gawin yon. I-preserve ko lang sa kortal na may isang basong tubig, hindi namatay yung rosas. Sabi ko, alam mo na, sinubok mo ako, alam mo na, hindi mo na kailangang bagitin, tayo na. So, dito, ang challenge ng Diyos ay i-offer ni Abraham ang kanyang bugtong na anak. Ito ay matagal na panahon na hinintay nila, anak ng kanilang katandaan. At sinubok siya ng Panginoon. At sumagot si Abraham, narito ako, Panginoon. Yan ay napakaganda na kapag challenge tayo ng Diyos, narito tayo. Parating, Panginoon, narito ako. Hindi tayo naglalakbay kung saan-saan. Yung commitment natin sa Panginoon, kasi mga prinsipyo yan eh. Sinubukan, tumugon, nasabi niya, narito ako. Immediately ay may katugunan na handa anytime na subukan itong si Abraham. Ganyan din ang Diyos. Kung titingnan natin yung konteksto ng Genesis sa kaligtasan natin, before the foundation of the world was created, there was a plan already that Christ, the Son of God, will die in our behalf. And that is the greatest manifestation of His love. Kung paano inoffer ni Abraham si Isaac bilang simbolo ng katapatan niya sa Diyos, ay gayon din ang Panginoon naman kung paano niya inoffer ang kanyang anak na si Jesus bilang katapatan niya kay Abraham. Di ba? Si Abraham ay nagtapat sa Diyos at ang Diyos ay nagtapat din sa kanya. Parehas silang nagsakripisyo sa ating Panginoon. Ito yung tinatawag na sacrificial love, self-sacrificing love. Na kaya mong ibigay yung kung ano na lang yung natitira sa iyo. Para sa akin, I can offer everything, even money and even properties, but I cannot offer my son. Tama ba? Sino ba ang taong pwede niyang sunugin ng buhay ang kanyang anak? Hindi natin kayang gawin. So, ang Diyos at kay Abraham, nakadevelop sila ng magandang relasyon sapagkat magkaparehas silang inihandog ang kanilang anak para sa isa't isa. We know for a fact that Abraham was a father of nation, the father of faith. Simbolo ng isang makasalanang ama
nakipagrelasyon sa Diyos, parehas silang nagsakripisyo ng kanilang mga anak alang-alang sa magandang relasyon, Pastor Ray. Then ngayon, titingnan natin kung paano ginawa ng Diyos. Pakibasa na lang natin, Pastor Ray, for the sake of proof text sa John chapter 3, verse 16. At makikita natin diyan kung paano ibinigay ng Diyos ang lahat para sa atin. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda. Hindi na tayo mapapahamak dahil sa sakripisyong ibinigay ng Diyos sa atin. Si Abraham naman, nasubok yung kanyang pananampalataya at sinagot ng Diyos yung kanyang pagiging palagi ang handa. Narito ako, Panginoon. Ito ay ibibigay ko sa iyo. Wow, maraming salamat sa paliwanag ng unang punto na ang Diyos ay nagmamahal dahil sa kanyang pagmamahal ay handang magsakripisyo. Yeah. Handang ibigay ang kanyang anak. Kaya dito sa pundasyon ng Juan Pastor, sa Genesis ay hindi lang makikilala natin na ang Diyos ay siya yung makapangyarihang Diyos na naglalang sa lahat ng mga bagay, ano yung sinabi mo, kundi handa rin siyang magsakripisyo, tumawag. Yun yung nakita ko, Pastor Ray, Pastor Abe, doon sa dinidiscuss mo kanina, na ang pinakamagandang pagpapakita ng pagmamahal ay sakripisyo. May karanasan din ako sa aking panliligaw sa asawa, kagaya ni Pastor Abe, na nung ako'y nanliligaw, ginawa ko yung lahat. Ako'y magluto sa kanilang bahay, maghugas ng plato, maglaba, para maipakita yung aking pagmamahal. Magsakripisyo ako ng panahon, maglaan. Kasi ang sabi, what is love without time? And what is time without love? Hanggang sa makita niya yung pagmamahal mo sa kanya. So napakahalaga yung sinabi ni Pastor Abe kanina, na yung pinakamagandang pagpapakita ng pagmamahal sa isang tao ay yung pagsakripisyo na kung saan ginawa ni Abraham, na ipinakita rin niya kung paano nagmahal ang ating Panginoong Diyos sa bugtong na anak na kanyang binigay. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos sa unang puntong yan. Kaya ang hamon sa bawat isa sa atin, kung tunay tayong nagmamahal sa Diyos, ay handa tayong magsakripisyo. At ang pagsakripisyo ay nagpapakita na tunay na nagmamahal tayo sa Kanya. Amen. Maraming salamat. Kaya pupunta na tayo sa pangalawang punto na ating pag-aaralan ay letter S uli, substitutional, the Lamb of God. Itong ibig sabihin. Pastor Rajoles. Napakaganda, Pastor Ray, itong ating pinapag-aralan na kung saan ay makikita natin muli sa pamagitan ng imahe, paglalarawan at simbolo kung paano pinapakita sa banal na kasulatan ang isang bagay upang maunawaan natin mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan natin pong makikita. So dito sa ating leksyon, pinapakita dito yung salita na Lamb of God. At ginamit dito yung salita na substitutional na kung saan ginagamit ito doon sa sanctuaryo. Kahit yung binasa kanina ni Pastor Abe na sakripisyo ay ginagamit din na salita sa sanctuaryo. Kahit itong pangalawa na salita na substitutional ay ginagamit din sa sanctuaryo na kung saan ay may substitute para sa kasalanan. Itong salitang substitutional ay kapalit. Mula doon sa isang bagay ay kailangan mong palitan. Iyon yung binabanggit dito na salita. At yung unang salita na ginamit dito na Lamb of God ay mula sa Hebrew na se. At si Jesus, ginamit niya ito, Pastor Ray, yung Lamb of God more than 20 times sa aklat ng Juan 1:29 at ginamit din sa Apokalipsis 4:5. Pakibasa nga, Pastor Ray, sa aklat ng Juan 1:29 na kung saan ginamit dito yung salitang Kordero ng Diyos o Lamb of God. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang Kordero ng Diyos.
na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Okay. Kung ating titingnan, habang si Juan ay nagbabautismo sa Jordan at prinipreach niya yung repentance upang sila ay magbago at bautismohan niya sila, dumating ang ating Panginoong Hesus. Nung kanyang nakita, ay kanyang tinuro, sabi niya, ito yung kordero ng Diyos. So, gumamit siya dito ng salita na kung saan ay paglalarawan niya, allusion o symbol o image na kung saan ay ang kanyang ginamit ay Lamb of God. Itong Lamb of God na ito ay tinuturo niya na ang ating Panginoong Hesukristo. Pakibasa ulit, Pastor Ray, sa Revelation 4:5, sa Apokalipsis 4:5. At mula sa trono ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga dagundong ng kulog at may 7 nagniningas na sulo ng apoy sa harapan ng trono na siyang 7 espiritu ng Diyos. Pastor Ray, gusto kong ano yan, sa Revelation chapter 4 and chapter 5, tama yung pagkabanggit ng kapatid natin, na makikita mo dyan na ginagamit yung symbolism ng tupa ng Diyos. Yan. So, na-scatter dyan sa mga talatang yan na ebidensya na doon sa lumang tipan at saka bagong tipan ay ginagamit yung salitang kordero o tupa ng Panginoon. Okay, so kung ating ipagpapatuloy, napakalaga na ating titingnan na itong kordero ng Diyos na ginagamit dito sa bagong tipan ay unang ginamit dito sa lumang tipan sa karanasan mismo ni Abraham. Yeah. So, doon sa binanggit kanina ni Pastor Abe, kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal, dito rin pinakita na kung saan ginamit yung salitang kordero ng Diyos nung si Isaac ay na kanyang anak, nandun na sila sa bundok na kung saan ay sila ay maghahain ng handog. Ang sabi ni Isaac ay, narito na ang gagamitin natin. Pero nasaan ang kordero? Sa Genesis 22, talatang 7, pakibasa nga, Pastor Ray. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, "Ama ko," at kanyang sinabi, "Narito ako, anak." Sinabi niya, "Narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin?" Okay, napakalaga nating titingnan yung talatang yon dahil yung korderong yon na hinahanap ni Isaac ay kanyang binabanggit ang anak ng Diyos na siyang kordero na sinasabi ni Juan kanina sa ating binasa. Yeah. Na kung saan, kung ating titingnan, Pastor Ray, yung panahon na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay napako sa nabautismuhan sa Matthew 3:17. Pakibasa nga, Pastor Ray. May nagsalita dito na boses mula sa langit. Dahil dito rin nating makikita na kahit pa doon sa pagsakripisyo ni Abraham sa kanyang anak, may boses din ng anghel galing sa langit na nagpapatunay na siya ang anak ng Diyos. Pakibasa nga, Pastor Ray. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako lubos na nalulugod." Okay. Binabanggit diyan yung boses na mula sa langit, nagpapatotoo na si Jesus ay anak ng Diyos. So doon sa Genesis 22, versikulo 28, na kung saan sinabi ni Abraham, God will provide. Pakibasa nga, Pastor Ray, sa Genesis 22:8. Pagkatapos na nagtanong si Isaac, nasan ang kordero? Kaya't sinabi ni Abraham, "Anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin." At sila'y umalis na magkasama. Okay, binabanggit dyan na sinabi ni Abraham, ang Diyos ang magbibigay. So dito sa ating nakita, God will provide. God gives the solution to the problem of Abraham and Isaac, na kung saan sinasabi,
huwag kang mabahala. Ang Diyos ang magbibigay. Oo. So, ang solution ay Hello. ang Diyos. At ang Diyos ang magbibigay ng kordero. Mhm. Na kung saan totoo nga na sinasabi sa banal na kasulatan sa bagong tipan na si Jesus ay siya ang kordero ng Diyos na tinuturo ni San Juan, na pinatotohanan ng ating Panginoong Jesus mula sa langit na siya ang kanyang mismong anak. Mm-mm. Sa Genesis 22, 11 hanggang 14, pakibasa Pastor Ray, dahil dito makikita natin na pinatotohanan ng anghel. Ang anghel ang nagsalita na siya ang magbibigay ng solusyon. Mm-mm. Siya ang magbibigay ng pangangailangan ng tupa na kanilang ihahandog. Mm. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya ay sinabi, huwag mong sasaktan ang bata o gawan man siya ng anuman sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Kaya tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya na ang mga sungay ay sumabit sa mga tinik. Lumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inialay na handog na susunugin kapalit ng kanyang anak. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon, Yahweh-Yireh. Kaya't sinasabi hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon, ito ang ipinagkakaloob. Okay. So napakahalaga na ating tingnan, Pastor Ray, Pastor Abe, yung binabanggit sa talata na kung saan yung anghel ang nagpatotoo na ang Diyos ang magbibigay. So God will give the solution and God will substitute yung pangangailangan nila na problema na kordero ay ibibigay ng Diyos. At ang kordero ay ang Diyos mismo sa bagong tipan na binabanggit nating binasa na Amen. pinapatunayan ng Matthew 3:17 na siya ang anak ng ating Panginoong Diyos. So napakahalaga yung ating pinapag-aralan dito na yung Lamb of God na binabanggit dito ay identified as God. It is God Himself, yung kordero na binabanggit na kung saan siya yung kapalit ni Isaac. Ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang kordero. Yung kordero doon na ibinigay ng Panginoong Diyos Doon sa ay nilalarawan niya ang ating Panginoong Jesus. Hesukristo na kung saan siya mismo ang substitute sa kasalanan, Oo. kapalit ng ating mga kasalanan sa buong mundo. So napakaganda yung ating leksyon na binabanggit dito. Pinapakita mula doon sa karanasan ni Abraham at ni Isaac na kung saan pinapakita nila doon pa sa lumang tipan na ang Panginoong Diyos ay meron na siyang plano sa kaligtasan ng tao. Nung siya'y nagkasala mula sa karanasan ni Abraham at ang kanyang anak, na kung saan siya ay may sakripisyo sana, ngunit ang Panginoon ang magbibigay ng solusyon at mismo ang Diyos ang solusyon dahil siya ang kordero na ibinigay na kapalit. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos, napakaganda na doon sa pundasyong Henesis na ating pinapag-aralan ay hindi lang pinapakita sa Henesis na ang Diyos ang naglalang, makapangyarihan, may-ari sa lahat ng mga bagay. Ipinakita sa atin na ang Diyos ay pagkatapos ng kasalanan, nagplano siya. Mayroon siyang plano para pag-iligtas ang mga makasalanan. Gaya ng sinabi mo na si Jesus. Siya yung kordero. Ang kordero ay napapatay noon, di ba? Pinapatay nila noon ang kordero para yung dugo niya ay isang magtakip ng kasalanan yung nagkasala. Yung tupa pinapatay. Imbes na yung nagkasalang tao ay patayin, yung tupa ang mamamatay. Yeah. Yun din si Jesus. Yan din si Imbes na Jesus. tayong mamamatay, Kinuha niya yun. kinuha niya yon. Si Jesus ang namatay para sa atin, Yeah. para magkaroon tayo ng pag-asa ng kaligtasan. Pero ang kondisyon ay ibigay natin Yeah. ang buhay natin sa Kanya. Amen. Ang iniisip ko, Pastor Ray, ano kaya kung hindi
nakinig si Abraham sa panahong yon sa boses ng Panginoon na nagsasabi Oh, hindi naniwala. na Hindi na siyang pinay. magbibigay ng kapalit ng kanyang anak. Oh, anong mangyayari? Hindi na tumatugma yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang, Nagpapasalamat tayo dahil kaya nga tinawag na siya yung ama nga ng mga Pananampalataya. mananampalataya. siguro gagawa ang Diyos ng panibagong Abraham, no? Na magpuportray ng gagawin ng Diyos sa hinaharap. Ang Oo. punto na gusto kong ipabatid sa mga kasamahan natin na tagapakinig ay kailangan nating palaging makinig sa boses ng Panginoon. Oo. Hinahanap siya eh. Yeah. At sa pamagitan lamang ng banal na kasulatan, mapapakinggan natin ang ating Panginoong Diyos. Kung wala tayong malalim na pundasyon, napakaganda yung binabanggit kanina ni Pastor Abe sa unang sinabi niya na pundasyon ng ating pagkaunawa sa Biblia upang marinig natin ang boses ng Panginoong Diyos Yeah. na siyang narinig din ni Abraham. Oo. Kasi maririnig mo lang yan ng umaga at gabi. Yeah. Hindi mo binabasa ang Biblia mo, hindi mo siya maririnig. Tama, ayun. Kung busy na tayo masyado sa trabaho niya at hindi naman tayo busy sa kanya, hindi natin maririnig yung paggabay ng Diyos sa atin, Pastor Ray. At pumapasok lang sa ating buhay yan pag maniniwala tayo doon sa nababasa natin. Yeah. Oo. Kasi pag binasa natin at naniwala tayo dyan, nagkakaroon na tayo ng relasyon doon sa nagsulat Oo. sa ating Panginoong Jesus. Kagaya nung pagbalik na naman natin nung nakaraan ng linggo. Kung paniwalaan mo ito, babangon ang relasyon at patuloy mong pag-aralan, babangon ang patuloy na pag-ibig at Amen. magsasakripisyo. Kaya maganda ito, mga kapatid. Maraming salamat sa pangalawang S na substitutional. Yun yung ang ating Panginoong Jesus na siya ang kordero para magkaroon tayo ng pag-asa ng kaligtasan. Siya lamang, wala nang iba. Ang pangatlong punto ay letter E, eschatological. Ibig sabihin ay victory of God. Anong ibig sabihin nito, Pastor Abe? Yeah, ito ay napakahalagang paksa, Pastor Ray, kasi ang issue ngayon, papaano natin pakikitunguhan ang kamatayan. At dito sa pinag-aaralan natin ay tinignan natin yung symbolism ng tupa ng Diyos na siyang kabayaran ng ating kasalanan. And that is why ito ay mangyayari sa huling araw na talagang finally, He will totally eradicate not only the penalty of sin but also the effect and power of sin. Aalisin yun ng Panginoon. Kaya sa dito, makikita natin na dito na-mention, unang na-mention, yung kamatayan o pagpatay sa Genesis chapter 22 verse 3. Pakibasa mo nga, Pastor Ray, para maliwanagan ng ating mga kaibigan. 22 verse 3, si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Sinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya ay naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Oh, kasi dito sa verse na ito, lalo na sa verse 13, laktawan mo sa verse 13 para may background pa tayo. Kaya tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya na ang mga sungay ay sumabit sa tinik, sa mga tinik. Lumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inialay na handog na susunugin kapalit ng kanyang anak. Oh, yun. So ito ay eschatological na nangyari noong 1844, ano? Ng ating Panginoon ay talagang pumasok na siya doon sa tabing. Na siya lang ang pwedeng pumasok doon. Na yung ginagawa doon sa sanctuary, yung Day of Atonement, yung minsanang pagtutubos. Dito mo lang makita na ginamit yung ram. Yung ram ay tumutukoy dito na ito yung hinahandog sa Day of Atonement sa sanctuary noon, at ito din ang ating Panginoong Jesus. Kaya yung salitang ola sa Hebrew ay
burnt offering. Binabanggit ito na ito yung mga bagay, gayon din sa Leviticus sa 16:3 and 5. Siguro basahin natin, Pastor Ray, para meron tayong parallelism. Leviticus chapter 6, verses 3 and 5. 16. 16 what I mean. Then, ito yung parallelism natin tungkol sa the eschatological day of atonement. Ganito, papasok si Aaron sa loob ng dakong banal. May isang guyang toro na handog, pangkasalanan. Isang tupang lalaki na handog na sinusunog. Siya ay magsusuot ng banal na kasuotang lino at ng lino bilang kasuotang panloob, kasunod ng kanyang katawan, at magbibigkis ng pamigkis na lino at magsusuot ng turbanteng lino. Ito ang mga kasuotang banal. Paliliguan niya ang kanyang katawan sa tubig at pagkatapos ay isusuot niya ang mga iyon. Siya ay kukuha mula sa kapulungan ng mga anak ni Israel ng 2 kambing na lalaki bilang handog, pangkasalanan, at ang isang tupang lalaki bilang handog na sinusunog. Ayan. So dito makikita natin yung the first appearance ng ram na ito'y Kambing. tumutuko yung kambing sa Day of Atonement. Okay? Yung mensanang pagtutubos. At yan ay gustong ilarawan sa atin na minsanan tayong tinubos ng ating Panginoon. Nung siya'y nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nung namatay si Jesus, di ba yung tabing na nagpapahiwalay ng holy place at most holy place, at nung binanggit ng Panginoong Jesus yung salitang it is finished, it was done, ay nahapak yung tabing. Na meron na tayong direct na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At ito din ay nilalarawan din sa Daniel 8:14 na unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. So, nilinis. Nilinis. Hindi yung sanctuary ang nilinis, kundi yung karumhan ng pagkakasala ng tao na nagawa sa sanlibutan. So, ito ay napakaganda, Pastor Ray, at magtatagumpay ang ating Panginoon. Paano siya nagtagumpay? Sapagkat doon sa yung unang proclamation ng Ebanghelyo sa Garden of Eden sa Genesis chapter 3 verse 15 na yung binhi ng babae at ang binhi ng ahas at ang binhi ay yung binhi ng babae ay kanyang dudurugin. Yung ulo ng ahas ay nadurog yan nung si Kristo ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalawang pagkakataon, ang akala kasi ng demonyo, si Jesus ay natalo nung namatay doon sa krus. Hindi niya alam na yun ang hudyat ng kanyang pagkatalo. And that is why the Bible describes that there was silence in heaven. Hindi pwedeng isligtas ng anghel si Jesus Christ during the moment of that time. At gayon din ang Diyos Ama kasi gusto niyang ialay ng mensanan ang tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa buong sanlibutan. Sabi nasa doon sa John chapter 1 verse 22. Ang isa pa dito, yung mga pangako ng Diyos, sa mga binhi ni Abraham ay kanilang aangkinin, okay? Kanilang aangkinin ang mga pintuan ng kanilang mga kaaway. So, nangyayari po yan ngayon. So, pag nag-evangelize ang iglesia ng Diyos, inaangkin nila ang mga pintuan ng mga kaaway ng Diyos. So, nagmumultiply ang binhi ng iglesia ng Panginoon. Di ba? Alam na natin yung Genesis 3:15, the first proclamation of the gospel inside of the Garden of Eden. At yung seed na yon, siya yung church. Okay? Church na tinubos ng ating Panginoon, na minahal ng ating Panginoon. Alam na natin na si Jesus Christ din ang nagtubos, siya din ang nagmahal, siya din ang nagsakripisyo, siya din ang ulo ng iglesia. At ang binhing yaon ay kanyang aangkinin ang buong sanlibutan. Maghahari siya kailanman. Ang isa pa dito na nakita natin ito, ang promise na ito ay tumutukoy sa pagtatanggumpay ni Kristo, okay, laban sa ahas,
at siya ay nagtagumpay, okay, sa magitan ng kanyang buhay dahil sa kanyang pagkamatay ay napagtanggubantayan ang kamatayan at ito'y naitala sa Genesis chapter 3 verse 15. So, ang kasaysayan ni Isaac, Pastor Ray, ay isang kasaysayan yung ultimate minsanan na pagtutubos ng Diyos, okay, sa mga tao nung panahon ng tinatawag na eschatological Day of Atonement na nangyari sa propesiya ni Prophet Daniel sa Daniel 8:14. Oh, so yun ang pag-asa ng bawat isa sa atin na yung nangyari sa panahon ni Abraham at saka Isaac ay inaalud niya, tinuturo niya yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus, na ang Ama, ibinigay niya si Jesus, mamatay sa krus upang may pag-asa ang bawat isa sa atin. Yeah. At doon sinabi mo, tatapusin na niya ang labanan. Yeah. Na doon na matatalo, may pakita na ang kaaway ay talong-talo na. Yeah. Talunan na ang kaaway sa panahong yan. Ngunit gumagawa pa rin ang kaaway ng paraan para marami siyang mahimok na mga kasama. Oo. Sa pamamagitan ng takot, tukso, kung ano man, Oo. kahit hanggang ngayon, kaya patuloy pa rin siyang may mga nakukuhang mga kasama. Yeah. Pero kung sino man ang taong manampalataya kay Jesus, na sabi nga ni narito, Yeah. sabi niya, o ang kordero ng Diyos. Sabi rin ni Abraham, kanina ni Pastor, sabi niya, at tumingin si Abraham, nakita niya na meron at nandun. Kaya ganun din ang mangyayari sa bawat isa sa atin. Yeah. Tumingin tayo kay Jesus. Yeah, At naroon ang Kristo na siya ang magtatapos ng lahat ng labanan. Yeah. Kung tayo ay susuko sa Kanya, at tayo ay susunod sa Kanya, dahil nanampalataya tayo, dahil may pag-ibig tayo, ay tayo magtagumpay at mananalo sa labanang ito na sinasabi ng Banal na Kasulatan. Ito yung pundasyon na sinasabi ng Genesis. Nagpakita ang Diyos ng siya ang may-ari, siya ang nagbigay ng sakripisyo, siya ang tagapagligtas, siya lahat, siya ang Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, nasabi mo dito. Parang may punto, Pastor. Di ba binanggit na God provide Himself for a lamb. He provide Himself as a lamb for the salvation of all men. Napakaganda, Pastor Ray, Pastor Abe, yung ating leksyon. Na kung saan yung lahat ng ating pinaniniwalaan tungkol sa ating Panginoong Hesus ay nakapundasyon mula sa aklat ng Genesis. Yeah. Na kung saan makikita natin dito yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. At sa eschatological age, makikita pa rin dito sa aklat na Genesis na pundasyon ng ating pong pag-aaral sa Biblia. So napakahalaga na ating tingnan mabuti kung saan ang Panginoong Diyos ay nagsasalita kahit pa sa lumang tipan, makikita na natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya nga, ito yung sinasabi nung nakaraan, na yung mga allusions, mga images, mga symbols, tapos dito sa Genesis, makikita mo rin yung mga allusions, Genesis na, halimbawa, ito makikita mo, kordero. Paano maintindihan yung kordero ng Diyos sinasabi nito kung hindi mo pupuntahan yung Bagong Testamento na sinasabing may kordero din ng Diyos? Sino yung kordero ng Diyos na tinutukoy dito? Si Jesus. Pero ang tinutukoy din ng kordero, walang sinasabi si Jesus dito. Di ba? So, yun yung parallelism na tinatawag mo rin, allusions tipo na tinutukoy ang isang bagay na yan nagpapaliwanag sa atin kung sino na ang tinutukoy na ito ay may kapangyarihan at may relasyon sa ating kaligtasan. Napakaganda, Pastor, yung sinasabi mo. Kasi doon kung iisipin natin yung kalagayan ni Isaac noon, Ama ko, nasaan ba yung tupa? Parang yung expression niya, ako ba yung tupa, Ama? Then ang sabi naman ni Abraham ay, ang Diyos na ang bahalang mag-provide para sa kanya ng tupa. So si Kristo yun yung binabanggit. Sinasabi niya. Sinasabi niya. Ang maganda pang nakita ko dun sa binabasa mo, yung dalawa narito ako. Yan ang gandang prinsipyo, no? Tumawag ang Diyos, narito ako. Yeah. Hindi tumawag ang Diyos, siya muna.
Mm. Siya muna. Pag tumawag ang Diyos sa atin, siya muna. Lalong-lalo na ngayon, may programa tayong Harvest 2025. Tinatawag ng Panginoon Diyos lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga kaanib ng iglesia, na lahat ng mga alagad ay makikibahagi dito sa gawaing banal para maibahagi ang kaligtasan sa iba. Pag tumawag ang Diyos, siya muna. Mahirap yun. Hindi tayo kasama dyan. At wala tayong sinasabi ng banal na kasulatan o kaya kay Ellen White na may karagdagang kagalakan sa langit. Pagkatapos na tayo ay magbahagi sapagkat ito'y isang pag-asa na nailathala na ang bawat isa na kay Kristo ay magkaroon ng panalo, pagwagi. Amen. Magbawagi. Yung maganda yung eschatological na sinabi na ng banal na kasulatan dito sa Bagong Tipan, sa Apokalipsis pinabasa mo na, mananalo ang kordero na tinatawag ng banal na kasulatan dito sa Genesis hanggang sa buong banal na kasulatan. Kaya purihin ng Diyos. Maraming salamat po sa iyong pagsusubayo at pagkikinig at patuloy na pag-aaral sa salita ng Panginoong Diyos. At huwag kalimutan na sacrificial, substitutional, eschatological ang pundasyon ng Genesis, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya bago tayo makahingin si Pastor Jules na manalangin, ay makakarinig tayo ng isang awitin. Hindi mo ba alam kapag ika'y nakararamdam ng paghihirap kainan sa puso mo? Hindi mo rin batid sa kasiyahan may balakid, ngiti ay mababawi sa iyo. Asahan mong ligaya ang iyong makakamtan, panalangin pagtitiwala sa Diyos. Buksan mo ang puso ko, kalooban kainan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Nalalaman ba natin iba na ang ating ngarin? Ngunit pagmamahal ay nakatuon lamang sa'yo. Buksan mo ang puso ko, kalooban kainan ang ibibigay sa Diyos. Baguhin mo ko, patawarin at linisin ang sarili kong ito, Panginoon ko. Huwag kang mag-alala, may nagmamahal sa'yo. Basta't buksan mo lang ang iyong puso. Buksan mo
baguhin mo ko, ipagpatawan mo ang sarili ko dahil sa kasalanan ko. Patawarin at linisin ang sarili kong ito. Panginoon ko, patawarin at linisin. Okay, Pastor Jules. Tayo manalangin. Kami po ay nagpupurit nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, dahil ibinigay niyo sa amin ang pagkaunawa at salamat sa mensahe namin pong napag-aralan. Aming hinihiling, O Diyos, lalong-lalo na ang inyong mga anak na nakikinig, nanonood sa panahong ito. Ipagkaloob niyo sa kanila, O Diyos, ang karunungan upang sa aming pagpapatuloy na pag-aaral ng inyong mga salita ay lumalalim ang aming pagkaunawa sa inyo at ang aming relasyon sa inyo na siyang magbibigay sa amin, O Diyos, ng pag-asa habang nabubuhay sa makasalanang sanlibutan ito. Yes, Lord. Amin pong hinihiling na pagpatuloy, O Diyos, na gabayan ng programang Oras ng Pag-aaral upang mas marami pang mga kaibigan namin ang mabebendisyonan dahil sa kanilang pakikinig at panonood. Dalangin din namin, O Diyos, na ipagkaloob pa sa amin ang maraming pagkakataon na mag-aral ng inyong salita dahil itong aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy na pagsusubaybay dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos.